Nicole, tara! Laro tayo! Sige. Uy, sama kami! Teka, andyan si Lola B, oh. Baka may bago siyang ikikwento sa atin. Lola B, magandang hapon po. Magandang hapon, Lola B. O mga bata, oras na pala ng paglalaro ninyo. Oo nga po, Lola B. Wala ka po bang ikikwento sa amin? Oo nga po. O siya, maupo kayo dahil meron akong maikling kwento para sa inyo. Ano po yan, Lola B? Tungkol saan po ba ang maikling kwento na yan, Lola? Sisimulan ko na ang kwento. Ang kwentong ito ay may pamagat na Pina, Pina, saan ka pupunta? Wow! Saan po siya pupunta, Lola? Mali ka! Pamagat yun! Ay, ganun ba? Huwag na kayong magtalang magkaibigan dahil gaya ninyo, tungkol din sa dalawang magkaibigan ang ikukwento ko. Sige na, Lola. Simulan niyo na po. Tanda, ang kwentong Pina, Pina, saan ka pupunta ay tungkol sa buhay ng dalawang magkaibigang nagngangalang Carmen at Pina na nakatira sa looban. Looban, Lola? Ano po yun? Ang looban sa kwento na ito ay isang simbolo na tumutukoy sa mga squatter o mahihirap na lugar sa ating bansa na sumasalamin rin sa estado ng buhay ni Pina at Carmen. Yun palang looban. May natutunan na naman po ako mula sa'yo, Lola B. Silang magkaibigan ay mayroong pagkakaiba sa iba't ibang aspeto. Si Carmen ay isang matalino, ngunit matabang babae. Samantalang si Pina naman ay payat, ngunit hindi gaanong katalinuhan. Ang ganda po ng pagkakaibigan nila, Lola. Parang kami lang po. Ayun na nga, silang dalawa ay naghahangad na makaahon sa kahirapan. Kaya naman ginawa nila ang lahat ng posibleng paraan para makatakas sa ganong estado. Gaya po ng ano? Hindi naman sila parehong nakapagtapos ng pag-aaral. Sinubukan pa rin nilang magtrabaho para kahit papaano ay may pangtustos sila sa pang-araw-araw. Si Carmen, iba't ibang trabaho ang pinasukan niya, pero mas mahusay siya sa paglalaba at pagpaplantsa. Si Pina naman, nagbuborda at naggaganchilyo. Ay, parehas po kami ni Ate Carmen, Lola. Kapag may gawaing bahay, mas pinipili ko pong tumulong kay nanay na maglaba. Sayang naman po, Lola. Sana po natapos nila ang kanilang pag-aaral. Pero ayos lang, nakakatulong naman po sila sa kanilang pagtatrabaho. Kaya kayong mga bata, pagbutihan nyo ang pag-aaral nyo ha. Huwag nyo sayangin ang oportunidad ninyo para makapagtapos. O siya, ituloy na natin. Kilala nyo ba si Nora Honor? Medyo po. Nababanggit lang po ni Mama kapag nanonood po siya ng telebisyon. Isa kasing mahusay na artista si Nora. Napakahusay naman kasi niyang umarte. Nakilala rin siya sa kwento ng kanyang buhay na nagsimula sa pagiging mahirap at ngayon ay nakaangat na sa buhay. Dahil dito, maraming humanga sa kanya kasama na si Pina. Naging idolo niya ito at pinangarap niya rin na bahalang araw matutulad ang kapalaran niya kay Nora. Para sa mga hindi pinalad sa buhay tulad ni Pina, simbolo ni Nora ng tagumpay at pag-asa. Wow, ang galing naman po niya. Parang gusto ko rin po maging katulad niya. Dapat marunong ka munang umarte. Nako, kayo talagang mga bata. Panigurado naman na kaya niya rin maging katulad ni Nora. At ito na nga. Dahil sa idolo siya ni Pina, nabalitaan niya na si Nora raw ay gaganap kay Eva Fernandez, isang Pilipina na nakapag-asawa ng Amerikanong milyonaryo. Dati lang daw itong labandera, pero noong nakilala niya ang kanyang napangasawa, isinama na raw siya nito sa Amerika. Mukhang sinuwerte po si Aling Eva, Lola B. Oo nga dahil sa kwento niya, naiengganyo rin si Pina na sumubok at maghanap ng foreigner na nobyo nang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. Ipinaalam niya ito sa kaibigan niyang si Carmen at pinilit niyang gawin nila ito ng sabay.
Umiyaw si Carmen dahil ang basihan daw sa pagpili ay kailangan maganda, edukada, may litrato na naka-bathing suit at full body pa. Dahil doon, nabahala si Carmen kasi tingin niya hindi siya papasok sa mga kwalifikasyon. Ngunit si Pina ay gustong gawin at ituloy ang paghahanap ng Amerikano. Hindi kalaunan, tinulungan din naman ni Carmen si Pina na maghanap ng penpal sa mga ads sa dyaryo at magsulat ng Ingles para makipag-usap sa mga mahahanap nila. Itong mga ads ang simbolo ng pag-asa at desperasyon nila sa araw-araw na paghahanap ng paraan upang makatakas sila sa kahirapan. Ano po? Lola B? Nakahanap po ba si Pina ng foreigner? OMG, yaman na si Pina. Oo mga bata, nakahanap siya. Nagustuhan ni Carmen si Joseph para kay Pina dahil noong malaman niya na hindi pala nakapagtapos ng pag-aaral si Pina ay tanggap pa rin siya nito. Mas lamang naman daw kasi kay Joseph ang magandang ugali. Boto na ako kay Kuya Joseph. Ako rin! Pero hindi si Joseph ang napili ni Pina. Ay, Sayang naman. E di sino po? Isang Amerikano rin na nagngangalang Sammy ang napili ni Pina dahil mabait din daw siya at binaliwala niya ang estado ng buhay ni Pina. Sabi pa nga raw ni Sammy na ito pa ang naging dahilan para mas lalo niyang mahalin si Pina dahil nagsabi siya ng totoo. Dahil dito, mas napamahal sa kanya si Pina at nagkaroon siya ng pag-asa na baka si Sammy na ang makakapagpaganda ng kanyang buhay. Basta ako, mas gusto ko si Kuya Joseph. hindi naman ikaw si Ate Pina, Nicole. Baka nga mas bagay sila ni Kuya Sammy eh. Hoy, tama na yan. Baka mag-away pa kayo, ha? Lola B, ano po ba ang sunod na nangyari? Nagtuloy-tuloy ang pag-uusap sa sulat nila Pina at Sammy at kumalat na nga sa looban yung balita na may kapenpal si Pina. Sabi ng mga kapitbahay nila, ito na raw ang magpapabago ng buhay nila Pina, ang mag-aahon sa kanila sa kahirapan. May mga nainggit pero marami naman yung humanga. Lalo na noong ipinagmalaki na darating sa Pilipinas si Sammy upang magpakasal sila ni Pina. Yay! Ikakasal na sila! Buti naman makakaahon na sa hirap si Pina, Lola B. Huwag magsalita ng tapos, Apo. O siya, balik na tayo sa kwento. Tulad ng mga normal na pamilyang Pilipino, naglinis ng maigi si Pina at inilabas nila ang kanilang pinakamaayos at pinakamaganda na mga kurtina, pinggan at kubyertos. Nabulabog ang buong looban sa pagdating ni Sammy. Tuwang-tuwa ang lahat sa pagiging banyaga ng kanyang anyo, lalo na noong hindi ito nandiri sa maputik at maruming dinadaanan papunta kila Pina. Wow, baka Pinay talaga si Sammy. Kasi parang sanay siya sa itsura ng Pinas. Ano ka ba? Kano nga si Sammy, edi hindi siya Pinoy. O siya, tama na yan. Malugod na tinanggap ng magulang ni Pina si Sammy. Kahit na nahiya at parang pinanghinaan ng loob si Pina na harapin si Sammy, siya ay napilit at tinulungan ni Carmen lalo na sa pakikipag-usap dahil sa lengguaheng Ingles. Maraming regalo si Sammy na imported at ipinasyal niya rin agad si Pina sa mga lugar at kainan na hindi pamilyar kay Pina. Yee! For the date sila. For the sure. For the enjoy si Pina. Aahon na siya sa kahirapan. Ito na nga mga apo, hindi nagkulang sa paalala si Carmen sa kaibigan si Pina tungkol sa kanyang madalas na paglabas kasama si Sammy. Si Pina naman ay siguradong sigurado na mahal nila ni Sammy ang isa't isa. Kung kaya't napanatag din si Carmen sa mga sinasabi ni Pina na sa ikalawang buwan daw nila aasikasuhin ang mga papeles at magtatayo din ng negosyo si Sammy sa Pinas. Nang dumating na nga ang ikalawang buwan, nagbigay si Sammy ng malaking halaga para sa mga papeles ni Pina. Ngunit sa sunod na linggo, si Sammy ay bumalik na ng Amerika na siyang ikanalungkot ni Pina. Hala, wala na si Sammy. Paano na yung kasal nila? Baka sa Amerika pala sila ikakasal. Surprise ni Sammy.
Shh! Huwag ka gumawa ng kwento. Lola B, ano po nangyari? Pina ay patuloy na sumulat kay Sammy kahit nabaliko ang kanyang Ingles. Hindi na rin siya nagpatulong kay Carmen. Ngunit kahit isa ay walang ibinalik na sagot si Sammy. Lalong natakot si Pina nang umabot ng 3 buwan ang hindi pagdating ng sagot ni Sammy, pati na rin ng kanyang regla. Lola, ano po yung regla? Ano ka ba? Iyan yung dalaw na lagi sinasabi ni mama at ate. Anong mangyayari kung wala siyang dalaw? Shh! Makinig na lang tayo kay Lola. Si Pina ay nagpasya na magpatingin sa doktor ng mag-isa dahil hindi niya mahanap si Carmen, ang kanyang matalik na kaibigan na hindi nagkulang sa paalala. Ayon sa doktor, kumpirmado na buntis si Pina, kaya agad siyang sumulat kay Sammy tungkol dito. Sa pagkakataong ito, may dumating na sagot para kay Pina, kung kaya't si Carmen ay nakibalita kay Pina. Ang alam ng magulang ni Pina ay hindi pa makabalik si Sammy dahil sa mga welga, ngunit ang nabasa ni Pina at Carmen ay iba. Paano po yun, Lola? Hindi kasama ni Pina si Sammy sa kondisyon niya? Hindi na po ba babalik si Sammy? Bakit naman? Babalik yun. Ano ba kayo? Sulat ay galing sa asawa nito na isang Pilipina at ipinabatid kay Pina na siya ay niloloko lang ni Sammy. Isa lamang siya sa mga babaeng iniwan din ni Sammy sa Pilipinas. Nagpadala na lamang ng tulong na salapi ang Pilipina gamit ang money order. Ipinabatid din sa sulat na iyon na ang una at huling salapi na matatanggap ni Pina. Nakilala ni Carmen na ang lagda sa sulat ay anak ng makapangyarihang angkan ng mga asendero at politiko. Ano po ang asindero at politiko, Lola? Iyon yung mga nakatataas ang buhay, mga mayayaman, at may farm. Ano po nangyari kay Pina, Lola? Kawawa naman po siya. Pina ay halos nawala sa kanyang sarili. Pinunit-punit niya ang sulat at galit na galit kay Sammy at sa Pilipinang sumulat sa kanya. Kinabukasan ay nagpaalam si Pina na magsisimba raw sa Quiapo, ngunit pagkarating doon ay hindi niya nilingon man lang ang simbahan. Bagkus ay dumiretso agad sa gilid kung saan kilala ang lugar sa mga ibinibentang halamang gamot na sobrang epektibo raw at nakakagamot sa lahat ng uri ng sakit. Para saan naman po ang mga binili niya, Lola? Malalaman nyo sa dulo ng kwento ang dahilan ng pagbili niya, mga apo. Ano na po ba ang sunod, Lola? Nabukasan ay gumising na maaga si Pina. Nilinisan niya ng ilang beses ang kanilang bahay hanggang sa mumati na ang kanilang mga hakdan, pasimanot, dingding. Hindi malaman ng kanyang magulang ano ang nangyari kay Pina. Hindi rin ito makausap at patuloy lamang ito sa paglilinis ng kanilang bahay. 3 beses noong araw na iyon, si Pina ay umiinom ng kanyang pinakuluan. Ito ay naglalaman ng mapapait na damo ng kanyang nabili sa gilid ng simbahan. Sa kanya namang pagligo ay halos mamula na ang kanyang katawan sa walang sawang pagkuskus niya sa bawat parte ng kanyang katawan. Nagbanlaw din ng ilang beses at napatigil na lamang siya nang sumakit ng sobra ang kanyang puson. Ano po ang nangyari, Lola? Bakit niya po kasi pinagod ang sobrang sarili niya, Lola? Alam naman po niyang buntis siya at masama po ang mapagod eh. Hindi kaya dahil ito sa iniinom niya? Napaiyak si Pina nang bumuhos ang mainit na dugo sa kanyang hita. Madiin ang pagkakahawak niya sa drum at nanginginig rin ang buong katawan niya. Pagkatapos dumaloy ng dugo, ay binuhusan niya ito ng isang tabong tubig at sinabihan ang sarili na, "Pina, matuto ka sa mga naging pagkakamali mo sa nakalipas." Lola, ano po nangyari kay Ate Pina? Kaya nga po, Lola, bakit po siya nanginginig ng sobra? Ano po ba ang dumaloy na mainit na dugo kay Ate Pina, Lola? Mukhang hindi nyo pa alam ang pangyayari na ito, mga apo. Ang paglandas ng mainit na dugo sa isang babaeng buntis ay ang pagkakahulugan na siya ay nalaglagan ng bata o kung tawagin ay nakunan. Hala, baka dahil yan sa sobrang pagpapagod niya sa sarili niya. Hoy, hindi mo ba napansin na parang plinano na ito ni Ate Pina
Magmula nang namili pa lang siya sa gilid ng simbahan. Nakakalungkot naman ang nangyari kay Pina, Lola B. Noon talaga mga apo, ang buhay ay isang hamon. Marami tayong mararanasan na magaganda at hindi kaaya-aya. Pero ang mahalaga ay natuto tayo sa mga karanasan na ito. Ngayon mga apo, nagustuhan niyo ba ang kwento? Opo, Lola. Malungkot. Pero marami kaming natutunan na aral. Marami rin po kami natuklasan, Lola B. Ay, sayang pa rin at hindi nagkatuluyan si Ate Pina at Kuya Sammy. Uy, mag-move on ka na. Siya. Bago kayo umuwi ay gusto ko kayong marinig mga apo. Bilang mga kabataan, mahalaga na may alam kayo patungkol sa mga kalagayan ng ating bansa. Maganda na habang bata pa lamang kayo ay mayroon na kayong kaalaman patungkol sa mga ito, kaya't nais ko kayong tanungin. Hala, may focus pala si Lola V. Ay, gusto ko yan, Lola B. Sige po at handa akong sumagot sa iyong mga katanungan. Ayan pala. May representante na kami, Lola. Kayo talaga mga apo. Madali na lamang ang tanong ko kung kayo ay nakinig sa aking kwento. Paano inilarawan ng may akda ang mga kalagayang panglipunan na ibinigay sa kwento? Huwag kayong mag-alala, may premyo ang mga sasagot sa katanungan na ito. Ako po, Lola, alam ko. Huwag mag-alala at lahat kayo'y makakasagot. Ikaw muna, apo. Isa sa mga kalagayang panlipunan na nasa kwento, Lola, ay ang kahirapan. Mahirap po ang buhay ni Pina at Carmen sa kwento, Lola, kaya't ito ang naging rason ng iba pang problema ang kinaharap nila, tulad ng hindi po pagtatapos sa pag-aaral, dulot ng kakulangan sa pera. Mayroon din pong diskriminasyon na nailahad sa kwento, Lola, sa panlabas na kaanyuan at estado ng buhay ni Carmen at Pina. Sinabi po doon kung gaano kahirap humanap ng trabaho kung ikaw ay hindi nakapagtapos at kung hindi kagandahan ng iyong panlabas na itsura. Nakakalungkot lang po ito, Lola, dahil hanggang ngayon po ay naranasan pa rin nito sa ating bansa. Narinig ko po sila mama minsan na napakahirap po pala maghanap ng trabaho na maayos sa Pilipinas kung ikaw ay hindi nakapagtapos. Ipinakita rin po sa kwento, Lola, kung gaano kadesperado ang mga Pilipino na makaahon sa kahirapan. Sa kwento po ay naniniwala sila na mas malawak ang oportunidad sa banyagang bansa at maiahon sila sa hirap ng mga dayuhan. Ang pag-iisip po na ito, Lola, ay dahil na rin siguro sa mga limitadong oportunidad dito sa ating bansa. Grabe, nakakatuwa naman ang inyong mga sagot mga apo. Hindi ko inakala na napakalalim pala ng inyong mga nakuhang impormasyon sa aking maikling kwento ngayong araw. Dahil dyan ay masarap akong meriendang inihanda para sa inyo. Yay! Lola, wait lang. Ako rin po may ibabahagi. Ang ganda po ng kwento nila Pina. At base po sa pagkakaintindi ko, sobrang hirap po pala maging babae at magtiwala sa mga foreigner na makikilala natin. At saka po, yung pangalan ni Ate Pina, parang pinaikling Pinay po. Ang galing. At tingin ko po, sinasabi ng kwento na ito ang tungkol sa mga karanasan ng Pinay dito sa bansa bilang babaeng may mahirap na buhay, ngunit puno ng pangarap at pag-asa. Ako rin po sasagot. Para may merienda din ako. Si Kuya Sammy naman po parang sumisimbolo sa katayuan ng mga foreigner o kano sa mga Pinoy tulad natin. Lalo na po sa mga tulad nila Pina na tagalooban. Si Kuya Sammy po ang pag-asa nila para makalaya sa kahirapan o ang daan sa tagumpay parang si Nora Honor. Ako rin po hindi papahuli, Lola. Yung mga sulat po ni Pina sa mga dayuhan ay nagpapakita ng kanyang desperasyon na makaahon sa hirap buhay at maging katulad ng karakter na pinagganapan ng kanyang idolo na si Nora Honor. Tsaka po yung sa pamagat na Pina, saan ka pupunta? Sa dulo ng kwento niya, Lola, para pong sinasabi na natuto na si Pina sa mga kanyang pag-alis-alis noon kasama si Sammy at siya ay magdedesisyon na ng may ingat sa hinaharap. Ang gagaling nyo talaga mga apo. Ako'y natutuwa na kayo ay nagbahagi ng mga natutunan nyo sa maikling kwento tungkol kila Pina. At huwag kayong mag-alala dahil sumagot man kayo o hindi, may merienda pa rin kayo at hindi kayo mauubusan. Halina't kumain na kayo.